Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, kunin natin yung ano yung nawakidul Islam. So ngayon yung pangwalong nakid, mudaharatul musyrikin alal muslimin. Ang pagtulong o pagsuporta sa mga hindi mananampalataya, sa mga musyrik, laban sa mga Muslim. So sinabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah, mudaharatul musyrikina alal muslimina riddatun anil Islam. Ang pagsuporta o pagtulong sa mga musyrik laban sa mga Muslim ay ridda, pagtalikod sa Islam. So dito ang tinutukoy dito na nagiging dahilan na tatalikod ng tao sa Islam kapag tinulungan mo yung mga kuffar laban sa mga Muslim. Pero pag tumutulong ka lang sa kuffar, wala ka namang pinipinsalang Muslim, lalong-lalo na kung ito ay pagtulong na kumbaga para sa kabutihan lalo na, at hindi taliwas sa batas ni Allah. Hindi taliwas sa Sharia at sa mga layunin ng Sharia. Di ba yung layunin ng Sharia? Ang pangalagaan ng relihiyon, buhay, yaman, saninlahi, pag-iisip at dangal ng tao. Musliman o hindi Muslim. Kung pakikipagtulungan mo sa kuffar ay hindi taliwas dito, walang problema, inshallah. O yung pagsunod mo sa batas ng kuffar na hindi taliwas dito, walang problema, inshallah. Yung paparehistro ka ng sasakyan mo, susunod ka sa traffic light, susunod ka sa traffic enforcer, iba-ibang mga bagay. Walang problema doon, inshallah. May problema, yung makikipagtulungan ka sa kuffar, meron na namang ambisyosong general ng PNP, CIDG, gusto na mabilis na ma-promote. O yan, gusto mang-raid ng masjid, gusto mang-raid ng Islamic Center. Ikaw naman, dahil lulong ka na sa SPAG, papaloko ka naman, papauto ka naman. Ilalaglag mo yung Al-Hijra, doon may mga kriminal doon, ilaglag nyo na. So yun yung mudaharatul musyrikin alal muslimin. Sinabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah, ito nga ay ridda, pagtalikod sa Islam, kabilang sa mga nawakidul Islam. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, yung sinabi ni Allah, sino man sa inyo ang kukuha sa kanila bilang mga kaalyado laban sa mga Muslim, kumbaga ang tinukoy dito, yatawalla, ibig sabihin kukuha sa kanila bilang kaalyado. Pero sa konteksto dito, bilang nakid, ginamit ito ni Sheikh bin Baz rahimahullah na dalil laban sa mga Muslim, at ang gagawa nga nito ay nagiging kabilang sa kanila, sa mga hindi Muslim, sa mga hindi mananampalataya. So malinaw ito. Malinaw ito. Pero paano yan halimbawa? Kung ang Muslim ay nakikipag-alyado sa hindi Muslim, pero laban sa Muslim na mapang-api. So pwede naman yun. So yung katulad ng yung binanggit natin nung nakaraan, laging sama ng loob ng mga terorista, ng Al-Qaeda at ng iba't iba pang teroristang grupo. Bakit daw pinahintulutan ni Sheikh bin Baz at ang gobyerno ng Saudi Arabia, ang Amerika, na magkaroon ng mga base sa Saudi Arabia nung panahon ng Gulf War, nung panahon ni Saddam Hussein? Bakit daw nakikipag-alyansa ang mga Muslim sa mga kuffar? Actually sa na yun, sa kalagayan na yun, malinaw na si Saddam Hussein ang mapang-api. Saddam Hussein, sinakop niya yung Kuwait na bansang Muslim din. So, ibig sabihin, kung lalabanan si Saddam Hussein ng mga Muslim, pwede.
at nagkataon lang na merong alyansa sa pagitan ng mga Muslim at ng kuffar, darating ang kuffar para tulungan ng mga Muslim, pwede rin, pwede naman. Pero kung ako, kumbaga, yung pagkakaunawa ko talaga doon, hindi naroon ng Amerika sa Saudi Arabia para para sa mga Muslim. Naroon sila para protektahan yung interest nila sa Kuwait at sa Saudi Arabia. Kasi dinidigma rin ng Iraq ang Saudi Arabia nung panahon na yun. Pinapadalhan ng Scud missile. Binobomba rin nila ang Saudi Arabia. So yun lang yung nila. Hindi ko na iniisip yung pinagtatanggol ng Amerika ang mga Muslim. Yung interest nila yung pinagtatanggol nila. Ngayon nandyan sila, ano pang magagawa ng Saudi Arabia? Hindi naman nila may pagtatabuyan yun. Hindi nila may pagtatabuyan ng alyansa nila. Lalong-lalo na yung sa totoo niyan, tali rin talaga ang kamay ng ng Saudi Arabia sa Amerika. Kasi mula nung una pang panahon, Amerika naman talaga yung ang nag-develop ng ekonomiya ng Saudi Arabia. Lalong-lalo na yung sa langis. Yung paghukay ng langis, pag-refine ng langis, pag-transport ng langis. Lahat yan utang na loob ng Saudi Arabia sa Amerika. Tinangka minsan ng Saudi Arabia sa panahon ni King Faisal na putulin yung ugnayan nila ng Amerika. Pero hindi umubra. Ngayon merong mga sinasabi yung mga historian, actually si King Faisal ipinapatay ng Amerika sa isa sa mga kamag-anak niya. Ibig ganun katindi. Ang hawak, ang kapit ng Amerika sa Saudi Arabia. Ngayon, bakit natin sisisihin yung ulama? Anong kinalaman nila dun sa ugnayan ng Saudi sa Amerika? Wala silang kinalaman dun. Ang kinalaman nila magpayo, mangaral. Kung meron mang sisisihin, yung pinuno. Pero nga hindi rin natin basta-bastang masisisi yung pinuno kasi yung kalagayan nila ngayon, minana lang din nila sa mga ninuno nila. O ngayon sisisihin ba natin yung ninuno nila, sina King Abdulaziz? Doon naman papasok na rin yung yung hindi rin tayo basta-bastang mag-aaklas sa sino mang pinuno. Ano man ang kanyang kalagayan, hanggat nananatili siyang Muslim. Hanggat nananatili siyang Muslim. So itong bagay na ito, komplikado. Yung mga usapin ng alwala wal bara na actually dito na napapaloob itong usapin ng mudaharatul musyrikin. Gumugulo lang ito kapag yung mga wala namang alam, nagsasalita at nagpapahayag ng kanilang opinyon tungkol sa anumang bagay. Kaya dapat yung tao, ugaliin niya, ang Muslim ugaliin niya na yung kanyang sinasabi ay merong bakas ng anuman ang sinabi ng mga nakalipas na mga matutuwid na mga tao. Kasi hindi tayo pwede mag-iimbento ng sarili nating konklusyon ngayon na hindi naman natin nasaksihan yung nangyari noon. Kaya importante talaga yung yung konsepto ng sanad, ng isnad. Ang daming kumbaga paggagamitan, ang daming application na practical, ang daming problema na sinusolusyonan. Ang daming problema na sinusolusyonan kapag yung usapin ng sanad ay pinatupad ng Muslim sa kanyang buhay. Ganyan din yung alyansa ng Saudi Arabia sa US. In the first place, wala namang problema. Kung makikipag-alyansa ang Muslim sa bansang hindi Muslim. Katulad nga diba doon sa Hudaybiyah, ang kakampi ng Quraysh doon sa Hudaybiyah, yung Banu Bakar. Ang kakampi ng mga Muslim sa Hudaybiyah, yung Khuza'ah, yung Banu Khuza'ah. At hindi pa sila Muslim lahat ng panahon na yun ng Hudaybiyah. Nakipag-alyansa ang mga Muslim sa mga hindi Muslim. At actually, kaya nasira ang Treaty of Hudaybiyah na dahil doon tuluyan ng sinalakay ng mga Muslim ang Makkah para mabawi. 10 years sana yung yung Hudaybiyah. Naging ilang taon lang. Ay, wala pang isang taon pala. Sinalakay ng Banu Bakar ang Khuza'ah gamit ang armas na sinupply ng Quraysh.
Sinalakay ng Banu Bakar ang Khuza'a, kaya doon nasira ang treaty at sumalakay ng mga Muslim sa Makkah. At tuluyan na nilang nabawi ang Makkah. Alhamdulillah. Yung Banu Bakar na yung Banu Bakar na kalyado ng Quraysh actually. Kung naalala niyo yung di ba wala si Khalid bin al-Walid sa Badar? Wala siya doon. Nagpaiwan si Khalid bin al-Walid, o pinaiwan siya ni Abu Jahal. Pinaiwan ni Abu Jahal si Khalid bin al-Walid sa Makkah. Kasi may kalaban sila. Ang kalaban nila doon yung Banu Bakar. Nakalaunan, naging kakampi nila laban sa mga Muslim. So ganun din ka-fragile yung mga alyansa nung unang panahon. Yun nga, walang problema dun sa alyansa ng Saudi Arabia sa Amerika. Kapag ang Amerika pumapatay ng Muslim, hindi ibig sabihin na suportado ito ng Saudi Arabia. O sasabihin nila yung Amerika may mga bases sa US. Ang pagkakalam ko ngayon, may mga airbase naman sila kahit saan. Kahit saan mayroong airbase ang Amerika. Meron sila sa Japan, meron sila sa Oman, meron sila sa lahat ng Muslim halos meron kasi doon sila din nakatutok Kailangan meron silang doon presensya. Yun ay isang bagay na wala na rin sa kontrol ng Saudi Arabia. Ngayon sinasabi nila, bakit hindi kumilos ang Saudi Arabia, malakas naman ang Saudi Arabia. Sa totoo lang, walang lakas ang Saudi Arabia. Ang lahat ng lakas ng Saudi Arabia, nakasandal lang din sa Amerika, hindi basta-basta. Kung ano man ang reforma na ipatutupad ng Saudi Arabia para sa ummah. Kumbaga yung kakalas sila sa US, tapos didigmain nila yung Israel, o yung mga ganong bagay, hindi ganun kadali. Daang taon ang ginugol ng Amerika para manatili sa Saudi Arabia. So hindi rin ganun kadali na mapapalaya ng Saudi Arabia ang sarili nito mula sa Amerika. Hindi ganun kasimple ang mga bagay-bagay. Yung ang problema. Lumalala itong usapin na ito kapag yung mga nagsasalita, mga wala namang alam sa totoong nangyayari. So nga dito, karugtong doon sinabi ni Sheikh bin Baz, kaunuhu yudahirul kufar minan nasara awil yahud aw shiyu'iyin aw gayrahum diddul muslimin. Sa tinatawag dito ng mudaharatul musyrikin nga, hindi ito yung pagsunod sa batas trapiko o pagtulong sa kanila. May bloodletting, may kailangan na magdodonate ng dugo, nagdonate ka ng dugo, tapos yung dugo mo ibibigay sa kupar. Hindi yun hindi yun ang tinutukoy ng mudaharatul musyrikin. Ang tinutukoy dito, ang pagtulong sa mga kufar, katulad ng Kristiyano, Hudyo, Komunista at iba pa, laban sa mga Muslim. Laban sa mga Muslim. Wayansuruhum alal muslimin. At yun nga rin, tumutulong sila laban sa mga Muslim. Ay hindi pala, So halimbawa yung mga airbase dun sa Saudi Arabia, di ba? Sasabihin man natin na nagagamit ito laban sa mga Muslim. Sabihin man natin na may eroplano ng Amerika nang galing sa US para bombahin ang ISIS, para bombahin ang Al-Qaeda. Yung mga yun, bubibiktima rin yun ng Muslim Bubibiktima rin yun ng Muslim. Ang nagkakaroon lang talaga ng malaking usapin, kapag ang mga Amerikano nambobomba ng Muslim na hindi naman kabilang sa mga taong ito na dapat digmain. Yung mga civilian sa Afghanistan, wala naman silang kinalaman sa digmaan. So doon na magkakaroon ng pananagutan ang Saudi Arabia sa bagay na ito. Pero yun nga, masyado ng yun. Kumbaga, ang problema sa mga tao minsan, masyado nilang pinanghihimasukan yung mga bagay-bagay na wala na silang kontrol dito. So tayo wala na tayong kontrol dun. Tayo, nag-aaral tayo dito para maunawaan natin yung akida, para makontrol natin kung ano man yung meron tayong kakayanan na baguhin, kakayanan na ayusin, yung sarili natin. Sarili nating pamilya, sarili nating pamayanan, yun ang unahin natin baguhin. Bago natin hangarin na baguhin ang Saudi Arabia.
Iba tanga lang yung makakaisip nun eh. Babaguhin niya yung Saudi Arabia, tapos sarili niya, hindi nga niya mabago. Hindi nga madalas ganun ang tao. May kasabihan. Ang karamihan daw sa mga tao, nung bata pa sila, inisip nila, babaguhin nila ang mundo. Pero pagtanda nila, saka lang nila marirealize, hindi nga nila kayang baguhin yung barangay nila eh. Saka na lang nila marirealize, sana binago muna niya yung kanyang sarili. Inunahin natin baguhin ang ating sarili. Inshallah. Katulad ng mga sahaba. Di ba ang una nilang isinaayos yung kanilang mga sarili bago nila nagawang maisaayos ang iba pang lugar. At yun, sa tindi ng pagiging maayos nila, naging madali para sa kanila yung napakaraming mga bagay, alhamdulillah. So maraming mas dapat na unahin kaysa sa pakikialam sa politika sa ibang lugar o ibang bansa. So nga kabilang dito, وَيَنْصُرُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ هَذَا تَوَلِّي لِلْكُفَّارِ. Yung pagtulong sa kanila laban sa mga Muslim, ito ang tinutukoy na tawalli, yung pakikipag-alyansa laban sa mga Muslim. At ito nga ay riddatun anil Islam, ridda, pagtalikod sa Islam. Wa na'udhu billah, at nagpapahukup tayo kay Allah laban dito. Kama nassa ala dhalika ahlul ilm, fi babi hukmil murtad. So ito rin ay isinasama ng mga scholar kapag tinatalakay nila ang hukom tungkol sa mga murtad. So napakaikli lang nitong sinabi ni Sheikh bin Baz. Pero marami pang ibang naiulat mula sa mga sinabi ng salaf. Alhamdulillah, ito tatalakayin din natin inshallah. Sumunod, al-maqsudu bimudaharatil musyrikin alal muslimin an yakuna qaumun minal muntasibina lil islami ansaran wa dahuran wa awanan lil kuffari diddul muslimina akhirin. Ang tinutukoy na pagtulong sa mga musyrik laban sa mga Muslim ay kapag ang isang grupo, isang bansa o isang nasyon na nagpapakilalang Muslim, so tinukoy dito hindi lang Muslim, muntasibina lil Islam. Kapag yung tao na nagpapakilalang Muslim ay naging mga tagatulong at taga-suporta ng mga kuffar laban sa iba pang mga Muslim. Fahada kufrun yunakidu al-iman. So ito'y kufur na sumisira sa pagiging mananampalataya. Wat tawalli yakunu bima'na al-mawalat. At ang tawalli nga na ito, yung pakikipag-alyansa sa mga hindi mananampalataya laban sa mga Muslim ay mangangahulugan ng muwalat. Muwalat, gayon din, kumbaga, yung kasing kahulugan din siya ng tawalli. Pero yung tawalli, kumbaga politikal. At yung muwalat, maaari itong pakikipag-alyansa na hindi formal. Basta magkaibigan lang kayo, ganun, magkasama kayo, kabarkada, at may kinalaman nyo sa isa't isa. Fa'inna tawalli wal muwalat min maddati wahida. Min maddatin wahida, ang tawalli at muwalat ay galing lamang sa isang kahulugan. Waliya, bimana qarb. Ang tawalli at ang muwalat nangangahulugan lamang ng iisa kung titingnan ng pinag-ugatan nito. Yung waliya, ibig sabihin karuba, naging malapit. Walwaliyu an-nasir diddul adu. At yung wali na tinutukoy yung kaalyado, ito nga yung an-nasir, tagatulong laban sa kaaway. Sinabi ni Ibn Jarir rahimahullah, fi iddati mawadi min tafsirihi, nababanggit ni Ibn Jarir sa kanyang mga tafsir, yufassiru ma'na ittikadul kuffar awliya. So piniliwanag niya yung pagkuha sa mga kuffar bilang mga kakampi o bilang awliya. Siyempre kahit itong usapin ng tawalli, nauunawaan natin ito sa usapin ng pagkuha sa mga kuffar bilang kakampi laban sa mga Muslim. Bilang kakampi laban sa mga
Muslim. Hindi ito nangangahulugan lang yung general o pangkalahatan na pagiging kumbaga kaalyado. Bawa, di ba sa dito sa ASEAN, yung Association of Southeast Asian Nations, may mga bansang Muslim doon. Malaysia, Indonesia, Brunei, mga bansang Muslim. Tapos yung ibang natitirang bansa sa ASEAN, Vietnam, Thailand, tsaka Pilipinas. Kasama pa pala yung Cambodia, Laos. Sa 3 bansang Muslim. Malaysia, Indonesia, Brunei. So meron silang alyansa, kumbaga sa ASEAN, pero hindi naman yun nangahulugan na meron silang tawali sa kuffar. Kasi hindi naman sila, ang ASEAN, hindi naman ito katulad ng NATO. Na ang NATO, military talaga na organisasyon. Ang ASEAN, pang-ekonomiya. Although meron itong limited na mga statutes, mga batas tungkol sa yung mga pagtatanggol o mutual defense, pero hindi ito katulad ng NATO. Hindi ito katulad ng NATO. Actually, pa nga yung balikan natin uli yung yung mga US Air Base sa Saudi Arabia at sa Turkey. Mga bansang Muslim yun, di ba? Actually, napakinabangan din sila ng mga Muslim sa ilang pagkakataon. Kasi yung di ba Syria? Ang Syria, may civil war ngayon sa Syria. Actually, ang mga Amerikano, kakampi ng mga rebelde sa Syria. At sa ilang pagkakataon, nailigtas ng mga Amerikano, yung mga Muslim doon, laban sa ISIS, tsaka laban doon sa mga laban sa mga sundalo ni Bashar. Pati mga Russian, nagkasagupa rin sila doon nung minsan na actually yung Wagner Group naman yun, hindi naman siya yung talaga, yung Russian army. Meron silang mga mercenary doon sa Syria, nakalaban din sila ng mga Amerikano, binomba sila ng mga Amerikano doon sa Syria. Kaya komplikado lalang dumaragdag yun sa komplikasyon. Pero nabanggit ko lang yun para kumbaga magkaroon tayo ng mas malawak na pag-unawa sa nangyayari doon. Doon pa lang sa yung pagpigil na makapasok yung ISIS sa iba pang mga bansang Muslim, sa Jordan, sa Turkey. Malaki rin yung naman kahit papaano. Malaki naging ambag doon ng Amerika. Pati yung pagbawi pagbawi sa Mosul na naging na doon nagsimula ang ISIS. Malaki rin yung naging ambag ng mga ibang bansa doon. Hindi lang Amerika. Kasi naging yun international na effort yun na labanan sila. So ngayon tawali, sinabi ni Ibn Jarir rahimahullah, yung pagkuha nga sa mga kuffar bilang kakampi. Bima na ja'alahu mansaran, sa kahulugan na kinuha sila bilang mga tagatulong, kakampi, ansar. Kaya ngayon ansar, di ba? Yung mga taga-Madina, tinatawag silang ansar. Samantalang mga taga-Makkah, nang dumating sila ng Madina, tinawag silang muhajirun. Mga nag-migrate, pero yung mga taga-Madina, tinawag silang ansar, mga taga-suporta, mga kakampi. Wahuwa bima na tawallihim. At ito sa kahulugan ng pagkampi o pagtulong sa kanila. Wa idha kanat tawalli bima'na al-mawalat, fakamaan na mawalat al-kuffar data sya'bin mutafawatin minha ma yukhriju min al-millah. So kung ang ang tawalli na ito ay kasing kahulugan ng mawalat, kumbaga yung mawalat sa kahulugan din ng ng pagpanig sa kanila o pagiging loyal sa kanila. Na mas loyal ka sa kanila kaysa sa mga Muslim. Kung ang tawali, yung pagiging kakampi mo ay nangangahulugan na, yung nga sabi ko kanina, di ba? Yung tawali, mas maunawaan natin ito sa political na kahulugan, pero yung mawalat, mas malawak. Pero mga hulugan din ito ng yung loyalty. Kung merong loyalty ang Muslim sa kuffar,
lalong-lalo na sa kuffar na nangaapi sa mga Muslim o lumalaban sa mga Muslim, ito nga ay nagiging dahilan na magiging kafir yung Muslim sa lahat ng antas. Binigyan mo ng armas yung kuffar para patayin yung Muslim, ridda. Nagtiktik ka sa mga Muslim, naging espiya ka para sa mga kuffar laban sa mga Muslim, yun din, napapaloob yun doon. At iba't iba pang mga ganito. Maaaring kahit yung ano nga yung natutuwa ka na pinapatay ng kuffar ang mga Muslim, delikado rin yun. Kaya ngayong yung bading na yung na-post ko kahapon ba yun, itong isang araw, yung bading na taga-Yemen, tuwang-tuwa yun sa sa Zionist, sa mga Zionist sa Israel. Suportado niya talaga ang Israel. Samantalang nagpapakilala siyang Muslim. Hindi na Muslim yun. Malinaw yung kanyang ginagawa na yun ay pakikipag-alyansa sa mga Hudyo. Kahit ako hindi ako sang-ayon sa Hamas. Hindi ako sang-ayon sa Hamas, hindi ako sumusuporta sa Hamas. Pero kapag pinapatay ng mga Hudyo yung Hamas, nakakainis din, di ba? Makaramdam ka rin dapat ng pagkamuhi, lalong-lalo na kung nadadama yung mga sibilyan. Pero siya hindi, tuwang-tuwa pa Yung hayop na bading na yan, tuwang-tuwa pa siya. Luay Ahmad, taga-Yemen. Ngayon nagtatago siya sa sa Sweden. Kaya doon siya nagtatago sa Sweden. Dahil doon sa kanyang mga pinagsasabi. May post pa nga siya minsan Impyerno daw yung pinanggalingan niya sa Yemen. Pero nakatagpo daw siya ng paraiso sa Sweden. Paraiso ng kabadingan. Dahil bading dun Nakapunta siya nakatagpo siya ng paraiso. Yung mga tao na hindi ko ma-imagine anong klaseng parusa ibibigay sa kanila ni Allah sa araw ng paghuhukom magiging napakatindi. Sige nga kung yung tawali ay mga ngahulugan ng loyalty, katulad nga yung magiging loyal siya sa grupo ng mga kuffar sa iba't ibang mga uri nito. Ito nga kabilang sa mga nagpapalis sa tao sa Islam. Kalmuwalatil al-mutlaka lahum wa minha maduna dalik. So lahat ng uri nga ng loyalty sa kanila laban sa mga Muslim ay nakid. Fain tawalli al-kuffar mitlu mawalatihim fahunaka at-tawalli al-mutlaka at-tamu alladhi yunaqidul imanu bil kulliyah. So ito ay pinagkakaisahan ng mga Muslim na ito nga ay nakakasira sa pagiging Muslim ninuman. Na ito ay nakakasira sa pagiging Muslim ninuman. So ito man ay loyalty nila sa iba't ibang mga antas, nakakasira sa pagiging Muslim ninuman. Mahunaka maratibu duna dalik. Yun nga, yung maraming iba't ibang antas, pero pare-pareho yun. Sinabi ni Sheikh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di, at-tawallit tam yujibu al-intikalu ila dinihim. Ang kompletong loyalty ninuman, halimbawa sa kuffar, ito ay nangangahulugan na nagiging kasama na talaga siya doon. Intikalu ila dinihim. Ibig sabihin, kasama na talaga siya sa relihiyon nila. Actually, kasama na talaga siya sa relihiyon nila kahit nagpapakilala pa siyang Muslim. Wattawallil kalil yadu'u ilal kathir. Pero nga, may babala si Sheikh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di. Yung kaunting loyalty ay maaring dadami. Kaya nga, di ba, nag-iingat tayo sa ating akida sa pamagitan ng yung lupang hinirang, di ba? Panatang makabayan, ginagawa ng mga bata sa eskwelahan. Sa pinapaliwanag natin sa kanila na ito ay ginagawa ng kuffar, para sa kanila yun. Pero tayo, although nire-require yun ng batas nga, so yung Muslim, kapag may lupang hinirang, itatayo lang tayo. Kasi batas yun Pero hindi na tayo kakanta doon, o hindi na tayo maniniwala sa kahulugan ng mga ito, o pangahawakan ng kahulugan ng mga ito. Kasi yung loyalty natin sa Islam, hindi sa Pilipinas.
Kasi paano yun kung yung mga Pilipino, didigmayin yung mga Muslim? Tutulong tayo sa kanila. Kaya hindi magandang trabaho yung yung trabaho, yung pangarap ng kambal, maging pulis, maging abogado, anong gagawin mo dyan? Anong klaseng pangarap yan? O kaya gusto mo maging sundalo? Hindi maganda. Paano yan kung kalaban Muslim? Anong gagawin mo kung kalaban ay Muslim? Kasi nga yung konting loyalty maaring dadami. Thumma yatadarraja shay'an fa shay'an hatta yakuna al-abdu minhum. So paunti-unti ito nadadami hanggang sa alipin na ito ni Allah na mananampalataya sana ay magiging tuluyan ng kabilang sa kanila. So itong usapin na ito yung pangwalong nakid, yung mudaharatul musyrikin alal muslimin. Nauugnay talaga ito sa al-wala wal bara. Kaya maganda rin na matalakay din natin ng mas malalim para mas maunawaan natin inshallah ang al-wala wal bara. Kasi problema dito sa topic na ito. Madalas maririnig mo lang ito sa sa mga terorista, sila mahilig magbanggit dito. Pero yung mga maalam, bihira kang makita ng ganitong na natatalakay nilang usapin na ito na napakahalaga sana sa mga Muslim. Madalas tinatangkilik kasi ng tao, duwaya, yung mga controversial na usapin, pero pag mga ganito, al-wala wal bara, bihira ang mga pagtalakay dito, lalo na dito sa Pilipinas. Pero minsan kasi parang may iniiwasan. Yan ang problema kasi kapag yung mga ngaral, may utang na loob sa politiko o may utang na loob sa sponsor. Kaya bisita-bisita doon sa Mensahe TV. Kami ni Kadiraw, may topic kami. Buti hindi live yun nire-record lang namin tungkol sa mga Shia. Pinatigil kami ni Muad. Wag daw magtatapik ng... Oo nga, yun ang nagtataka ako So, mahalaga yung maging independent talaga yung ang mga ngaral. Yung hindi siya hawak sa lieg ni naman. Sa total natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung loob ko kay Sheikh Dedal. Hindi ko na siya tinanong, niya ako na bahala kayo sa buhay niyo.